Ito ngayon ang pinakamaliit na action camera. Teka nga. Ito ngayon ang pinakamaliit na action camera ngayon sa market na kayang kumuha ng 4K video. At pwede mong gamitin tulad nito. Noong nakaraang taon, pinakilala ng Insta360 ang Go3 na kaya mag-record up to 2.7K. Halos pwede mong i-mount kahit saan. Pero ngayon, ginawa na nilang 4K at ito siya, ang bagong Insta360 Go3S. Ito, unang beses nagagamit ako ng ganito kaliit na action camera. Block yung unit natin, i-block rin yung box. Once open, ito ang bubungan sa atin. Ano meron dito? Tuwa tayo mga manual natin tsaka ibang documents. At also yung charging cable natin. Manipis lang pala siya. Hindi katulad ng export na pagkakapal-kapal. Think wala na dito sa taas, dito sa ilalim. Dito ang ating startup guide, warranty card, stickers, at mga guidelines kung paano gamitin. Ang mismong camera natin, ang Go3S, tabi muna natin saglit to. What? Alright, so meron tayong tinatawag na magnetic pendant. Ito ata yung nilalagay sa ilalim ng damit. Kung sakaling nasa maraming tayong tao, nasa event tayo, at nahiya kayo maghulag ng hawak nyo yung camera, ilalagay nyo lang sa dibdib nyo to at recording na kayo. Itong magnet pendant, meron tayong tali dito na pwede natin itago. Kung gagamitin natin siya, kutin lang natin. May indication naman dito kung saan nyo ikakabit or imamount yung camera nyo. Pwedeng nakalabas. Siguro mas maganda kung nakatago. Kung ilalagay natin, pwede rin landscape. Easy clip, ito yung paborito ko. Kabit lang natin siya sa dulo ng sombrero. Medyo matigas lang yung clip niya. Adjustable naman tong part na to para makuha natin yung angulo na gusto natin. May indication naman kung saang side yung lens. Yan. Para tayo sa inspector gadget nito. Maganda tong shot na to kung sakali may ginagawa kayo at may pinapakita kayo. For example, ito, nag-drive ako. Kitang-kita niyo yung ginagawa ng dalawang kamay ko. Yung point of view na malawak. Dude, sobrang ganda na accessory na to. Mayroon tayong pivot stand. Magnetic to at kung ilalagay naman natin ang camera, ayan siya, lock na siya. Hindi na siya ganun kadaling higitin. Kung sasalpakan natin siya ng selfie stick, dito natin siya pwedeng ilagay. Nice! Ito ang Go3S natin na nakasalpak sa action pad. Para matanggal tong camera na to, mayroon tayong button dito sa right side. Huwag nyo siya basta hihilahin ng hindi pinipindot to kasi baka magka-problema kayo. So pindutin lang natin, sabay hila. Madali naman siyang matanggal. Pero sabihin sa inyo, sobrang kapit ng magnet nito. Pag babalik natin siya, ganun lang din kadali. Tingnan nyo naman kung gaano lang kaliit to. Halos mas malaki lang ng onti yung hinlalaki ko eh. Ito ay may timbang lang na 39 grams, halos kasing bigat lang ng bumbilya ng lampshade. Ang Go3S ay pwedeng mag-record up to 4K 30fps, mas sharper at mas detailed ang mga video. Wala nga lang siyang 60fps in 4K para sana sa mga slow motion video. However, kaya naman niya mag-record up to 100fps in 2.7K at 200fps in 1080p. Same sensor na katulad ng naunang Go3, bagong chip na nagbibigay ng additional 50% processing power para mas responsive ang camera. And for the battery ng Go3S, dahil maliit lang to, meron lang tayong 310 mAh na kayang tumagal ng 38 minutes in 4K recording at kung ilalagay nyo naman siya sa action pad, kayang tumagal ng 140 minutes in 4K. Dahil din sa sobrang liit ng camera na to at pwede mo siyang ilagay kung saan-saan, tendency baka mawala mo to or ma-misplace mo. Kaya naman, ginawa ng Insta360, nilagyan nila ng feature na pwede nyong hanapin gamit ang Apple Find My. Kung sakaling ma-misplace mo, mawala, masanggi ka sa daan, mahanap mo agad. Also, waterproof ang Go3S up to 10 meters. Pero dito sa action pad niya, water resistant lang to. So, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ilalim ng tubig. Kung gagamitin nyo naman siya pang motovlog at inabot kayo ng matinding ulan, huwag kayong mag-alala kasi mukhang wala tayong magiging problema dun. Sa kanan ng action pad, makikita natin ang Type-C port at release button. Sa kaliwa, ang power button at quick button. Sa taas ang shutter button at sa baba naman ang magnetic underside. Pero ang gusto ko dito sa Go3S, may 2.2-inch screen na katulad ng Insta360 Ace Pro. Para makita nyo yung sarili nyo while recording. Para naman dito sa maliit na best friend natin, if ever nakakabit to kung saan man at gusto natin mag-record ng video, either click natin itong logo ng Insta360 para mag-start recording. Indicator naman siya dito. Or gamitin natin ang action pad
as your remote. Pero pagdating sa distansya na pwedeng paggamitan ng action pad at Go 3S, limitado lang ang range ng dalawa. Kung nasa biyahe kayo at tinamaan ng bato ang cover ng lens nyo, don't worry kasi natatanggal to. Ikot lang natin. At pwede nyong palitan tong part na to. Wala tayong SD card slot para sa Go 3S. Katulad ng mga smartphone, meron lang tayong option kung gusto natin ng 64GB or 126GB. In my case, meron lang tayong 64GB. Also, naka Dolby Vision ready for better dynamic range at mas enhance ang mga details. Yun nga lang, ang HDR para lang sa photos at hindi sa mga videos. For the photo quality, meron tong 12 megapixel. Masasabi kong decent yung mga photos niya. Tulad din ng X4 at Ace Pro, meron itong tinatawag na gesture control na kung saan pwede nyo i-operate ang camera nyo sa pagtaas lang ng kamay nyo. Meron ding voice command kung saan pwede nyo i-operate gamit ang boses nyo. Hi guys, ito ang boses ko gamit ang built-in microphone ng Insta360 Go 3S. Kamusta ba ang boses ko? Narinig nyo ba ako lang maayos? Hello mga cutie pies, kamusta na kayo? Nakasubscribe na ba kayo? Mag-subscribe na kayo kasi alas 3 na madaling araw nag-edit pa rin ako. Please lang. For our display, dito natin pwedeng makita ang natitirang memory, battery indicator and other stuff sa upper right, field of view sa lower right at parameter sa lower left. As of now, nasa 4K 30fps tayo. Kung gusto nating bawasan yung resolution, 1080p, 4K or 50fps, depende sa inyo, stick tayo sa 4K 30. Standard stabilization is standard. Kapag swipe natin pababa, dito natin pwedeng buksan or disable ang mga features ng camera at also yung settings button. Swipe pataas, ito rin pala yung adjustment ng resolution at frame rate. Sa kaliwa, andito ang ISO at white balance. Sa kanan, dito yung mismong album natin. Nice, and also pwede natin makita ng maramihan. Pero once na sunip natin yung bandang gitna, mapupunta tayo sa iba't ibang modes ng camera tulad na lang nitong photo. Ito yung regular photo, video, time-lapse para sa mga cinematic shots, time shift, slow motion. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede yung iset kung gusto nyo ng 200fps and 1080p at 100fps naman 2.7K. Loop recording, kung saan pwede nyo gawing dashcam ang camera nyo. Star-lapse, interval photo, HDR photo. At kung gagamitin nyo naman siya pang motovlog, yan to ang pwedeng setup niya. Bilang isang motovlogger at gagamitin nyo siya as your main camera, pwede rin naman. Kung gusto nyo ilagay sa helmet nyo, ang gusto nyo kunan yung mga lugar na dadaanan nyo, pwede rin naman. Ang problema lang, hindi siya pwedeng salpakan ng mic adapter. So kung gusto nyo magsalita habang naandar kayo at kinukuha na yung mga view, may hirapan kayo doon. Pero siguro bilang isang motovlogger, gagamitin ko to as my second angle cam. Yung tipong nasa mirror, nasa handlebar, depende siguro kung saan nyo trip. Lalo na sa mga gumagawa ng adventure vlog kasi pwede nyo siyang ilagay kahit saan. So kung gusto nyo mag-emote habang naglalakad kayo na andito yung camera nyo, pwede, di ba? Also, mas pipiliin ko ang Go 3S dahil mas prefer ko ang 4K resolution. Halos lahat kasi ng mga video ko gumagamit tayo 4K, so mas kailangan natin to. So this is our review dito sa napakatinding camera na to. Small but terrible na camera. Let me know in the comment section kung ano masasabi nyo dito. Mga cutie pies, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Yeah mga cutie pies, see you sa next content.